you, Jesus. Okay, so magandang gabi. 8:45 na. Purihin ang Panginoon. Praise God. Salamat sa Diyos. At muli tayong nabiyayaan ng pagkakataon. Praise God. So, pagbati sa ating lahat, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon. Amen. Tayo muli ay magkakatipon online. Dalangin ko na ang Diyos ang kumatagpo sa ating lahat at sa lahat ng ating mga pangangailangan. Okay, so sa hindi pagtatagal ay dumulog na tayo sa pananalangin. Habang hinihintay natin ang ilan dahil ito na yung finale. Ito na yung pinakahuling pagtalakay natin sa series na Trial of Our Faith. So, salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. So, nawa mabuti ang lahat, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon. At kung hindi man, ayan, lagi kong sinasabi, ay manatili lang tayo sa Diyos sapagkat lahat ng bagay ay magiging okay din sa tulong ng Panginoon. Okay, so anyayahan ko kayong manalangin, mga kapatid. Magkaisa tayo sa tagpong ito, sa pag-aaral, pakikinig, at kasama na ang pagpupuri sa Panginoon at pagsamba sa ating mga puso. Amen. So let us pray, mga kapatid. Salamat o dakilang Panginoon namin. Tapat, mabuti, Panginoon, wala nang iba. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Lord God, kami po'y patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sumasamba at nagpupuri. Wala kang katulad sa kabutihang pinagkakalob sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na sa iyong biyaya. Alam namin yan. Maraming salamat. At nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon. Lord, sanctify our hearts. Linisin mo muli ang bawat sisidlan sa gabing ito, Panginoon.
upang kami po'y maging galugod-lugod sa iyo. Let our hearts and our minds and our spirits be acceptable unto you, Lord Jesus Christ. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan, ng kaliwanagan, Lord God. Lukuban mo kami ng proteksyon mo, Lord Jesus Christ. Ang pabor mo at bendisyon ay sumaaming lahat. Sa mga lalo pang nag-aaral at nagsasaliksik ng salita mo, Lord, i-bless mo po sila, Panginoon. At, Lord God, tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng subject na ito, Panginoon. At nawa patuloy kang maitataas sa buhay ng bawat isa. Kinakalagan namin ang salita mong buhay, Lord God. Makipag-usap ka ng may kalayaan, Panginoon. Ang Espiritu, Panginoong Diyos, Lord, kinakalagan namin, Lord. Ang bawat isa ay magkaroon ng kaliwanagan, kapayapaan, kagalakan sa presensya mo, Panginoong Diyos. Maghari ka, Panginoong Isus, lalo ng iyong pangalan, kinakalagan namin ang kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoon. Lord Jesus, maghari ka, Panginoon, sa aming pagpili. Salamat sa gabing ito, Panginoon. As we give you all the glory, we give you all the praise. Lord, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yeso Cristo. Amen. Praise God, mga kapatid. Now unto the King, eternal, immortal, and the invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, ngayong Tuesday mana, mga kapatid, March 12, 2024 ay nasa pagtatapos na tayo, mga kapatid, ng ating series na Trial of Our Faith, sapagkat meron na naman tayong nakasunod, mga kapatid, na pag-aaral. Okay? So after this certain pag-uusap natin ngayong gabi, may nakahanda na naman, mga kapatid, na pag-uusapan natin na ihimay-himay natin upang lubos nating maunawaan, mga kapatid. Okay? So, trial of our faith, pang-15, 15th na, mga kapatid, pang-15 na pagtalakay natin ito. Ito na yung last part, mga kapatid. Amen. At nawatulungan tayo ng Panginoon. Narinig na natin sa dami nating pag-aaral ang mga dahilan ng mga pagsusubok, at sa gabing ito, siguro nakahanda na yung puso natin na tanggapin din ang pinakalayunin ng Diyos, bakit tayo merong mga hardships o trials, mga kapatid, na pinagdaraanan. Okay? So, ang teksto natin ay narito pa rin sa 1 Peter chapter 1, verses 3 to 7, mga kapatid. Ang sarap basahin ng salita ng Panginoon. Lalong-lalo na itong general epistle na para sa lahat ng church. Pag general epistle, hindi lang pang Corinthians, hindi lang Thessalonians, Colossians. Kasama din tayo, mga kapatid, church ng Pilipino, church ng Amerikano, church ng... Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, na muli nating basahin itong 1 Peter chapter 1, verse 3, up to the succeeding verse of Scripture. And it reads like this, mga kapatid. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible. Okay, so wag tayong masatisfied sa mga provision na kayang ibigay ng Diyos, mga kapatid, sa mundong ito. Okay? Yan ay isang mababaw lang na provision na kailangan nating lahat yan, mga kapatid. Dahil merong mamanahin tayo na hindi nasisira, okay? Incorruptible and undefiled. And that fades not away, reserved in heaven for you. What a encouragement
para sa church, mga kapatid. Itong binasa natin, ito ay encouragement na kung meron man tayong tinatamasang magandang bagay sa mundong ito, at tiyak ko naman na mayroong pang mas higit dyan, mga kapatid. Reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold trials. Sabi ng Bible, manifold temptations sa King James. Para mas malinaw, hindi po tukso ito, mga kapatid. Trials ito. Okay? Manifold or various trials and testings. So bukod sa katotohanan na pangako sa atin, kanina sa verse 4, ay bilang mananampalataya, meron din katotohanan na tayong dapat tatahakin bilang mananampalataya. Kaya nga, ayaw natin na ituro sa church yung puro blessing, puro mga kapatid, blessing. Hindi ganon, dahil ang totoo, mga kapatid, dadaan tayo sa uncomfortable roads or ways provided ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay na ito. Okay, pero hindi laging ganon, hindi laging kahirapan, mga kapatid. Okay? That the trial of your faith. Okay? So meron palang pagsusubok kay ganon. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Okay, so, kaya pala, mga kapatid, kaya pala, dakila yung hinanda ng Panginoon, at kaya pala may pagsubok dahil nga, yun ang sinasabi ko, if there are great things at stake, okay, a trial or a testing is in order. Ginagawa natin yan sa mga bata, mga kapatid. Ginagawa natin yan. Sa mundong ito, nangyayari yan. Sa paligid natin, sa paaralan. Diba? Bago makamtan yung mga tagumpay, okay? Bago makuha ang diploma, bago makuha ang mga bagay sa mundong ito, promotions, normal na, mga kapatid, normal sa mundong ito, nadadaan tayo sa taon-taon nga ngayon, ang hirap sa LTO, di ba, yung online, nahirapan ako doon, mga kapatid. Pero, ina-applyan naman natin dahil gusto natin. Kaya, yan, hindi natin tinitignan ang pagsubok kung gusto natin. Ayan. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, dahil gusto natin mayroon tayong gustong makuha. Diba? Nagsusunog ng kilay yung mga gustong makapagtapos, nagsusumikap yung mga gustong ma-promote sa trabaho. Ayun nga, yung mga renewal, mga kapatid, nag-undergo ng mga examinations. Ayan. Dahil gusto natin, alam natin yun, pinaghahandaan natin at tinatanggap natin. So nawa maging mature din tayo dito sa pananampalataya na dahil gusto din natin yung mga pangako ng Diyos at buhay na walang hanggan at higit sa lahat, ayaw nating mawala sa relasyon natin sa Panginoon at sa pananampalataya, mga kapatid, gusto rin dapat natin itong mga pagsusubok, testings, trials, o ano pa mang gawin ng Panginoon sa ating daraanan, mga kapatid. Okay? At nawa, mga kapatid, finally, on these lessons, among 14 na napag-aralan natin, ito yung pang 15th, mga kapatid. Nawa ay naintindihan na natin ngayon, na pag may nangyaring hindi maganda sa mananampalataya, huwag nating iisipin kaagad. Ayan na, ayan. Yan ay makasalanan na yan. Pinaparusahan na ng Diyos yan. O kaya, gawin na lang natin sa sarili natin, sa sarili natin. Huwag mong sasabihin na pag may dumaan tayo sa pagsusubok, huwag mong sasabihin na, hindi na yata ako mahal ng Diyos, pinabayaan na ako ng Panginoon.
Ah, pati yung nasabi ko noon, may nasabi ako noon na hindi maganda sa Diyos. Sabi ko, Lord, bakit naalala mo ba lahat yung mga kasalanan ko noon, mga kapatid? Nasabi ko sa Diyos yun noon. Sabi ko, Lord, naalala mo ba? Dahil mabigat, yung nangyaring mabigat sa buhay. Kung naalala mo ba yung kasalanan ko noon? Kaya mo ko pinapadaan sa kanila. Mali yun, mga kapatid. Yun yung gustong maisip natin. Yun ang gusto ng kaaway na maisip natin. Pinabayaan ka na ng Diyos, pinaparusahan ka ng Diyos, naalala ng Diyos yung mga kasalanan mo. Ang totoo, mga kapatid, kahit maayos yung takbo ng buhay mo bilang mananampalataya, idadaan ka ng Panginoon sa hindi komportableng daan. Okay, dahil natalakay natin yan sa buhay nila Abraham, Joseph, Moses, bayan ng Israel, si Job, mga kapatid, tinan nyo, si Job. Maayos ang buhay. Okay? Oh. Sila Gideon, Daniel, ang mga kaibigan niya, mismo si Jesucristo, mga kapatid. At ang mga alagad na natalakay natin previously, mga kapatid. So, kung sila ng mga tauhan sa Biblia ay hindi exempted, okay, sa pagsusubok, ay huwag nating iisipin na tayo ay exempted, mga kapatid. Lalong-lalo na kung tayo po ay nakalinya sa pananampalataya na naayon po sa salita ng Panginoong Diyos. Okay? Noong nakaraan na pag-aaral natin, ay natalakay natin doon yung mga alagad na pagkatapos nilang makarinig ng salita ng Panginoon, matapos ipaliwanag ng Panginoon yung tinuro niya, mga kapatid, ayun, niyaya nila sila. Niyaya niya pala sila na pumunta sa kabilang dako. Kaya nga, ang hamon sa atin ng Diyos, kaya pa tayo nabubuhay, meron pa tayong kabilang dako, okay, sa mundong ito na tatahakin. Okay? Kaya, wag natin i-expect na pare-pareho yung pattern na nilalakaran natin. Pansin niyo ba yun, mga kapatid? Walang, ilang taon ka na? Ako, 44 na ako, mga kapatid. Wala pang taon na parehong-pareho nangyari, mga kapatid. Nung January, ganito din. Nung February, ganito din. Wala eh. Dahil bakit di pare-pareho? Dahil paakyat po tayo eh. Progreso. Mapapansin mo na lang na pare-pareho yung takbo ng buhay mo kung talagang walang pagbabago sa buhay mo, ayaw mo magbago, ayaw mo sumunod sa salita ng Panginoon. Kaya yung takbo ng buhay ng mga iba, ganun pa rin, mga kapatid. Wala pa rin excitement sa church, ganun pa rin yung panalangin, ganun pa rin yung buhay. Mali ang nilalakaran mo, yun yung sinasabi ko dito sa bahay. Pag nagtuturo ako dito, mga kapatid. Dapat bilang mananampalataya, ang direksyon natin ay paganyan, Progreso. Kaya napapansin ko nga ang mga prayer natin paganda ng paganda. Okay? Ang mga tinatanggap natin sa Diyos paganda ng paganda. Ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos paganda ng paganda. Dahil ayaw ng Diyos na ganyan tayo. Yan. Kaya nga walang parehong daan sa paglilingkod sa Diyos. Kung totoong naglilingkod sa Diyos. Dahil pag hindi totoong naglilingkod sa Diyos, ganyan lang yan. Ganon pare. Lilipas ang taon, ganon pare. Lilipas na naman ng ilang taon, ganon pare. Pero ang taong totoong naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, pag ganyan yan. Mapapansin mo yung panalangin niyan, mapapansin mo yung ministeryo niyan, kung may ministeryo, mapapansin mo yung buhay niyan, ay talagang paangat yung direksyon. Hindi naman pag ganun, Hindi naman tayo nagmamadali, mga kapatid na pumunta sa Panginoon. Pag ganun naman, medyo mabigat talaga pag ganun. At medyo mahirap
pagpaangat ang lakbay, mga kapatid, mabigat. Na yan yung ayaw ng mga tao pa ganyan eh. Talagang uphill, mga kapatid. Gusto ng mga tao, downhill eh. Walang kahirap-hirap. Hindi ka na mag-effort na lumakad pag downhill. Okay? Wala ka ng effort. Pero dito, kailangan mong itulak yung sarili mo. Kailangan mo, mga kapatid, na tinatawag na sariling palo. Ayan. Walang ibang magtutulak sa atin. Okay? At yan ang expectation ng Panginoon. Kaya tayo nakakarinig sa church ng mga Sunday schools, nakakarinig tayo ng mga preaching, ay kagaya niyan sa mga alagad at kagaya nitong pag-aaral natin, na pagkatapos ng pagtuturo ng Panginoon, ang expectation ng Panginoon ay mayroong mangyayaring pag-angat ng pananampalataya at level ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga nung tinuruan niya sila, yun yung lesson natin previously, niyaya kagad ng Panginoon, kayo sama kayo, punta tayo sa kabilang dako. Kaya itong pag-aaral natin, mga kapatid, ay pag-anyaya ito. Pagkatapos ng pag-aaral ay pag-aanyaya ng Panginoon for another level. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon dahil gusto niya lang magturo. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon dahil gusto niya merong mangyari sa buhay natin. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya nga dito sa atin, kahit sinong magturo dyan, nakikinig ako. Kayo nga, mga kapatiran, nagpipreach dyan, di ba? Nakikinig ako. Dahil I know na ang Panginoon, pag nakipag-usap ang Panginoon, mayroon talagang, may direksyon. Ayan. May direksyon ang Panginoong Diyos. Kaya, ngayong gabi, mga kapatid, ay medyo medyo ihanda natin ang puso natin dahil kailangan natin mag-matured, mga kapatid. Okay? Meron ako nabasa, nakakatawa. Gusto kong i-post sa Facebook, baka maraming matisod. May nabasa ako, sabi niya. Hindi ko alam kung na-screenshot ko yun. Ano sabi niya? Be matured, sabi niya. Natatawa tuloy ako. Sabi nung nabasa ko, nabasa ko ito. Be matured, sabi niya, sa quote. Magpaka-matured daw. Pag nahihigitan ka na, at nalilibelan ka na, ng mga mabababa sa'yo, siraan mo daw. Mag-matured. So, ano yun mga kapatid? Sarcastic ang tawag doon. No? Sarcastic. So, ibig sabihin, pag mag-matured tayo, ayan, ay mayroong another level na maaabot natin. Ayan. Okay? Mayroong another level. Kaya nga pag nakakasama ko yung mga batang mga ministro, mga bagong ministro, mga kapatid, talagang ini-encourage natin yan, sila Gabi, na tuwang-tuwa tayo, mga kapatid, pag mahigitan nila tayo dahil siyempre sila yung susunod eh. At may mga anak tayo, siyempre pag mga best ministers mamaya yun, pag wala na kami, lalabas yung mga magagaling na ministro. Tuwang-tuwa ako dahil yung mga anak ko, siyempre yun yung mga mapapakinggan nila mamaya, mga kapatid. Kaya ganun din yan sa paglilingkod natin. I'm talking about as a minister. Ganun din yan pag kayo ay dumadalo sa simbahan. Dapat ang goal natin ay mag-mature tayo. Okay? Napapansin ninyo mga kapatid, pag nagpapa-altar ako, hindi ko tinatawag lahat eh. Sabi ko, pag hindi kayo komportable sa altar, dyan na lang kayo. Dahil hindi po, biro-biro eh. Na makakarinig ka ng salita ng Panginoon at nandyan ang presensya ng Panginoon na parang wala lang sa atin, hindi po pwede yun. Okay? Inaasahan ng Panginoon. Ang Diyos ay may malaking expectation na kapag may salita niya at may presensya niya, may nangyayari. Okay, balikan niyo yun sa Genesis chapter 1. Inaasahan ng Panginoon, pag nagsalita siya at kumilos ang Espiritu niya, nagkakaroon. Basahin niyo yan sa Genesis chapter 1. Mayroong nangyayari. Kaya dapat tayo din bilang mananampalataya, pinapakain tayo ng salita ng Panginoon. Pinapainom ng Espiritu niya, dapat may nangyayari din.
sa kaloob-looban natin, spiritually speaking, mga kapatid. May paglago, mga kapatid. May pagbabago sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung pagbabago na pabagsak, ha? Pagbabago na paangat tayo, mga kapatid. Okay? Ngayong gabi ay medyo, pagpagin muna natin ang sarili natin dahil meron tayong maririnig na medyo inuuna ko na medyo mabigat ito, mga kapatid. Kaya baka mamaya bigla tayo magbabawas dito. Okay? Okay, maaga pa. So dito, ang pinaka-finale natin ay ang buhay ng isang apostol. Yung naidagdag na apostol sa mga Hintil. At walang iba yan kung hindi si Apostle Paul. Meron tayong babasahin dito sa 2 Corinthians chapter 11 na pag titingnan natin parang ayaw na nating maglingkod sa Panginoon na pwede palang mangyari ito sa mga mananampalataya. Okay, kaya nga sabi ko, kailangan tayong makarinig ng magagandang bagay sa pagtuturo. Kailangan din tayong makarinig ng katotohanan, realidad ng buhay bilang mananampalataya. Kailangan. Hindi pwede puro yung benepisyo ang although may benepisyo to bandang huli, maririnig niyo mamaya. Hindi pwede yung tumatanggap lang tayo ng tumatanggap ng marami. Kailangan matanggap din natin sa pagtuturo ng salita ng Diyos ang realidad na dadaanan ng buhay na ito. Okay? Na yes, may presensya ng Panginoon, may revival, may bendisyon, may blessing, mga kapatid. Pero meron ding hardship. Ayan. Meron ding hindi komportabling daan na kailangan nating daanan, mga kapatid. Sa 2 Corinthians chapter 11, tingnan ninyo, ang sabi ko nga dito, ito yung mga dahilan para hindi ka na maglingkod sa Diyos. Pag nabasa mo ito. Okay, hindi yung chinismis ka, ayaw mo na, hindi. Tingnan nyo ito. These are valid reasons na ang tao ay hindi maglingkod sa Diyos. Hindi inaway ka, chinismis ka, ayaw mo na, siniraan ka, ayaw mo na. Hindi. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Tingnan nyo ito. At now, makompare natin yung level ng maturity natin sa kanilang maturity noon. Na kung sinasabi natin ang salita ng Diyos noon ay salita ng Diyos pa rin natin ngayon, ang Kristo Jesus na kinikilala nila noon ay Kristo Jesus pa rin natin ngayon. Ang Espiritu ng Diyos na tinanggap nila noon ay Espiritu pa rin ng Diyos. Tingnan natin kung paano nila tanggapin yung mga kahirapan sa buhay nila. Okay? Dahil hindi tayo masusubok, tandaan nyo, sa mga bagay na komportable tayo. Walang testing doon, mga kapatid. Hindi tayo masusubok sa mga bagay na gusto mong mangyari. Hindi po. Walang testing doon. Nagsusubok ang mga tao, ang lahat ng bagay, sa paraan na hindi tayo komportable. Okay? Kaya kung gusto mong malaman ng maturity level mo, tingnan natin kung paano tayo mag-react, okay, sa mga hardship. Dahil ako, mga kapatid, personally, gatong yan sa akin. Okay. Guluhin mo ako, sirain mo, ay lalo akong magpupursigi, lalo kong gagalingan, lalo kong huhusayan, mga kapatid. Lalong mas maraming magagandang mangyayari sa tulong ng Panginoon. I will desire more, mga kapatid. Gatong yan sa akin. Okay? Ugali ko na yun kahit wala pa ako sa Panginoon. Pag nagbabasketball kami noon, may dayo noon, sabi nung nanonood sila tatay ko at saka yung kumpare niya, sabi, hindi sila makapasok, sabi nung kumpare ng tatay ko. Hindi daw kami makapasok dun sa dispensa ng kao. Nung nakuha ko yung bola, mga kapatid, talaga, sinalaksak. Tapos nung na-shoot, tinignan ko siya. Okay? Ugali ko na yun. Pag sinabi ng tatay, kunin mo yung kahoy doon. Kunin nyo, dalawa kayo ni kuya mo. Hindi mo kaya yun. Nung narinig ko yung salita,
Hindi mo kaya yun. Yan yung mga lalo akong mga kapatid. Lalo akong nagpupursige. Pag naririnig ko yun. Pinilit ko mga kapatid. Mag-isa, sabi ko, kuya ko, ako na lang. Okay? Kaya dito makikita natin yung paano tayo. Hindi na tatanungin eh. Paano ka mag-react pag okay ang lahat? Hindi tatanungin yun. Natural. Masaya. Okay. Pero paano tayo pag hindi natin gusto yung nangyayari? Nandyan ka pa rin ba? Okay? Yung iba nandyan pero wala nang gana. Ayan. Yung iba nandyan pa rin pero bumaba yung level ng worship, bumaba yung level ng ministry, mga kapatid. Pero hindi dapat ganun. Huwag nating idamay yun. Relasyon natin sa Panginoon. Okay? Hindi nakabase sa mga masasamang bagay na nangyayari sa paligid natin ang level ng pag-ibig ng Diyos sa atin at ang level ng pag-ibig natin sa Diyos. Okay, mga kapatid, ha? Kailangan alam natin yan, mga kapatid. Okay, so dito na tayo. 2 Corinthians 11:23, are they ministers of Christ? Sabi ni Paul, I speak as a fool, I am more. In labors, more abundant. Okay? Sa paggawa, marami. In stripes, above measure. Grabe. Nakakatakot. May paghahampas pala. Samantalang dito sa ating ngayon, tinitigan ka lang ng masama. Mga kapatid, hindi na kinaya. Noon, may paghahampas. Mga kapatid. So these are valid reasons na wag nang maglingkod sa Diyos, pero dahil sa kanilang relasyon sa Diyos, totoong salita ng Diyos ang tinanggap nila, totoong Kristo yung pinaglingkuran nila, totoong Espiritu Santo yung tinanggap nila, mga kapatid. Tignan natin yan. In labors, more abundant. In stripes, above measure. In prisons, more frequent. Okay? In debts, often. Grabe. From the Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1. So grabing pinagdadaanan, mga kapatid. 3 times I was beaten with rods. I was stoned. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. In journeys often. In perils of water, panganib sa tubig. Meron. In perils of robbers, panganib sa mga tulisan. Meron. In perils of my own countrymen, sa mga kababayan niya, merong panganib. In perils of the Gentiles, may panganib sa mga hintil, sa mga pagano. In perils in the city, sa syudad, mayroong panganib. In perils in the wilderness, sa ilang, tinan nyo, kahit saan siya pumunta, mayroong panganib. Okay, kaya nga dyan napapasok, totoo ba talaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Pag ganyan. Totoong Diyos, mga kapatid. Okay? Totoong Diyos. In perils in the sea. Ito yung nakakalungkot, mga kapatid. In perils among false brethren. In weariness and toil, in sleeplessness often. In hunger and thirst. Okay? Ay, yung iba sa sobrang pag-aalala. Hindi naman tayo mabubuhay ng church na yan. Kaya unahin natin ang dapat unahin. Pero kasama yan, mga kapatid. Makikita natin mamaya, in fastings often, in cold and nakedness. Grabe, mga kapatid, no? Parang walang Diyos. Parang walang Diyos. The keyword is parang. Grabe yung pinagdaanan. Kaya nga, nabawasan na tayo, natakot na, mga kapatid. Ayaw na yatang maglingkod sa Panginoon. Okay? Beside the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. Tingnan ninyo, sa mga dinadanas niyang ito, tingnan ninyo, pag ministro ka, ganito ka eh. Inaalala mo, mga kapatid, ang
gawain ng Panginoon. Okay? Sa totoo lang, kahit dito sa bahay, pag nananalangin ako ng pagkain, kumakain kami ng tanghalian, ako nag-lead ng pray. Paggabi, si ano naman. Pag umaga, hindi kami masyado sa almusal, mga kapatid. Mayroon talagang gutom. Actually, kahit sa pagkain, nababanggit ko pa ang kapatiran. Yan. Yan yung pagkakaiba natin. Pag pastor ka, laging nasa isip mo yan. Yung gawain. Kaya nga tingnan nyo, ang bumabagabag sa kanya, hindi yung mga masasamang nangyari. Kung hindi, paano na kaya itong mga kapatiran? Paano kanilang pananampalataya, kanilang paglilingkod sa Diyos? Yan ang bumabagabag. Yan yung paghihiwalay natin, mga kapatid. Dahil kayong mga kapatiran, hindi naman kayo ganyan nag-iisip eh. Kumusta na kayo si pastor? Hindi. Pero kami sa araw-araw, mga kapatid. At ang makakaintindi lang nun, pag ikaw ay ministro, natural, pag hindi ka pastor talaga, hindi mo alam yon. Okay? Hindi mo alam yon. Eh si Paul, naintindihan ko siya, mga kapatid. Okay? Who is weak, and I am not weak, sabi niya. Who is made to stumble, and I do not burn with indignation. If I must boast, I will boast in the things which concern my infirmity. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, among all of my achievements, ito ang pinagmamalaki ko, sabi niya. The trouble and hardships of life, my infirmities. Dahil bilang Kristiyano, o nga naman nakakalungkot, no, na siyempre, ang hirap pag-usapan ng mga ng mga strength mo. Pag ikukwento mo yung strength mo, siyempre, ang dating sa makikinig, parang ang yabang mo. No? Pag kinuwento mo yung achievements mo, alam mo, ang dami kong medal, nung nag-aaral ako, akong pinakamarunong, alam mo, yung mga klase ko noon, tinuturuan ko yan. Para ang pangit pakinggan. No? Yung ministry ko, ganitong revival, revival. Ang pangit, no? Dahil, very offensive sa karamihan, no? Pero sa pag broad-minded, challenge sa kanila yon. Kaya nga, sabi ni Paul, kung meron ako may pagmalaki, itong mga hardships ko, panganib ko sa dagat, panganib ko sa ilang, panganib ko sa syudad, panganib ko sa kababayan ko, kagutuman, syempre, ang dami, mga kapatid. Okay, kaya bilang mga mananampalataya, yan yung mga dapat nating may pagmalaki sa buhay natin. Anong mga hardship sa buhay ang tinayuan pa rin natin ang pananampalataya natin na hinarap natin yung hardship at nandyan pa rin tayo na lalong nagpapatuloy sa Panginoon. Mga kapatid, yun yung dapat nating may pagmamalaki sa sarili natin. Lalo kang nagpursige. Ano mang pagsubok meron ka, lalo kang nagpursige. Yun yung sign na may paglago, mga kapatid, sa pananampalataya. Dahil ito nga'y paulit-ulit kong sinasabi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na ang solusyon ng mga tao ngayon, ang bilis, pansinin ninyo, ang pinakasolusyon ng mga tao pag may problema, ayaw ko na. Hiwalay na. Ganyan. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, at nakakapasok na yun sa church. Ganyan na ang solusyon ngayon. Pero ang totoo, mga kapatid, ayan, dapat mong ipagmalaki yan na sa pananampalataya mo at relasyon mo sa Diyos, anumang hardship, pagsusubok, testing, mga kapatid, buhay na hindi komportable, nandyan ka pa rin. Yan yung mga pwede nating ikwento. Ayan. At pag narinig yun ng gusto nang umalis dahil pinag-usapan siya, grabe pala ito.
Papatayin na pala siya ng mga kapatiran, di pa rin umalis. Sabi mo, hindi na rin ako aalis. O, di ba? Yan yung mga dapat nating pag-usapan. Mga kapatid, na yan yung i-rehearse natin. Kinaya ko nga noon eh. Dapat, kaya nga, meron tayong dapat mga mabibigat na nalalampasan sa paglilingkod sa Diyos para tuwing may pagsubok tayo, pagdating mo ng 2025, sana mabuhay pa tayo sa 2025, mga kapatid. Nalampasan ko nga nung 2023, nalampasan nga natin yung pandemic, nalampasan nga natin yung ganito. So meron tayong binabalikan, mga kapatid. Kaya kung mas mababaw na lang yung daraanan natin, na pagsusubok ng buhay, kinaya mo nga yung mahirap eh. Ayan. Kinaya mo nga eh. Oh, yan dapat, mga kapatid. So ang tanong, grabe naman, ito. Grabe naman, dito tayo papasok, mga kapatid. Dito yung lesson natin. Pastor, grabe naman yung pinagdaanan ni Paul. Grabe talaga. Sabi ko nga, yun ay mga valid reason na hindi na maglingkod sa Diyos. Pero pinili pa rin niyang alalahanin ang gawain at paglilingkod sa Diyos dahil totoong Hesukristo yung pinaglilingkuran niya, totoong salita ng Diyos yung narinig niya, tinanggap niya, totoong Holy Ghost yung talagang tinanggap niya, at totoong calling ng Diyos yung meron siya. Kaya ang taong totoong kinausap ng Diyos, totoong mayroong Kristo Jesus sa buhay, totoong mga kapatid, tinawag ng Panginoon, itong binasa natin sa 2 Corinthians chapter 11, sa mga hindi talaga tumanggap ng salita ng Diyos, walang Espiritu ng Panginoon, pagkatawag, these are valid reasons na hindi magpatuloy. Okay? Pero yung hardship na yan, mga hindi komportableng dinadaanan natin, mga kapatid, ay pagpapakita lang natin sa sarili natin, sa Diyos, susunod na lang yung mga tao, na kahit anong mangyari, ay nandyan pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Yun yung matured. Kaya nga, yung mga baguhan, mga bagong baptize, ano pa yan kinukonsinti pa yan ni Lord eh. Sige, saka muna kayo pagsubok. Sige, puro muna kayo okay. Yan. Pag mga bagong baptize, mga kapatid, samantalahin nyo na, pag bagong baptize kayo, madaling sagutin ng Diyos yung panalangin nyo kasi dinidevelop ng Panginoon yung faith ninyo eh. Nasasabi nyo, totoo nga. Totoo nga itong Diyos na pinaglingkuran natin. Pero pag tumatagal ka na, ayan na, ito na, papasok na tayo dito sa realidad na pinag-uusapan natin. Dadating tayo sa daan na hindi komportable. Okay? Para maipakita din natin sa sarili natin, mapatunayan natin sa Diyos at sa mga tao na totoo talagang may tinanggap tayong salita ng Diyos, totoong Hesukristo talaga yung pinaglilingkuran natin, at totoong may tawag tayo at tumanggap tayo ng Espiritu Santo na kagaya ng tinanggap nila. So ito na yung mga kapatid, yung tanong, bakit ganun na lang ang pagsubok na dinaanan ni Pablo? Grabe, Grabe talaga. Ulitin ko, these are valid reasons not to pursue. Okay? Hindi yung tinignan ka lang masama, ayaw ko nang maglingkod sa Panginoon. Ito yung mga totoong rason para hindi na sana maglingkod sa Panginoon. Laging nakukulong, hinahampas, hinahagupit, panganib sa tubig, paganib sa ilang, panganib sa syudad, panganib sa kababayan, panganib sa mga bulaang kapatiran, kapanganib sa lahat, mga kapatid, panganib. Yung mga dahilan na yon siguro na hindi maglingkod, pero para sa kanila. Specifically kay Paul, hindi yun ang dahilan para tumigil na maglingkod sa Diyos. Sabi ko nga, kung totoong Kristo talaga yung pinaglilingkuran, totoong salita ng Diyos yung tinanggap natin, totoong Holy Ghost talaga yung tinanggap natin, totoong narinig natin ang pagtawag sa atin ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Now, bumalik tayo dito sa tanong, ba't ganun na lang kahirap? Ganun na lang katindi? Okay? Diyan sa UPCIFF, ayaw na yata ninyo magpatuloy. Nakakatakot. Hindi nakakatakot. Hindi tayo pabayaan ng Diyos, mga kapatid. Amen.
Kung totoong Diyos naman yung pinaglilingkuran mo, ba't ka matatakot? Hindi ka niyan pababayaan, mga kapatid. So ang tanong, bakit ganun na lang? At ito ang lesson natin, mga kapatid, na pag-usapan natin ngayong gabi. Why was these hardships na dinaranan ni Paul? Anong klaseng pagsubok ito? Bigyan ko kayo ng clue, bigyan ko kayo ng hint, mga kapatid. Noong ang Panginoon ay bumisita sa Egypt, mga kapatid, at naihayag doon yung kapangyarihan niya, mga kapatid, on a negative side, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga salot. Okay. Pero gusto kong ipaalala sa inyo ito, mga kapatid, that the 10 plagues are not intentions of God to display His power. Hindi yan. Hindi. When God wants to show His glory, He wants to show His power sa pamamagitan ng positibo, mga kapatid. Okay? Pero bakit nga ginawa ng Diyos yung plague sa Egypt na nandoon yung bayan ng Israel? Ayan, ito yung hint, mga kapatid. Dahil lang totoo, hindi pinakita ng Diyos, hindi niya intensyon na gawin yun. Ginawa yun dahil napilitan ng Diyos. Yan, napilitan ng Diyos na gawin yun dahil hindi niya makuha si Pharaoh sa usapan, sa salita. At nakita niya kung paano itrato ni Pharaoh yung salitang binigay sa kanya. Mga kapatid. Okay? Na yung ugali ni Pharaoh, yan, mga kapatid, towards God's direction and God's instructions, all of those ay dininay at nireject ni Pharaoh. Kaya wala sanang 10 plagues. Kung makukuha lang ng Diyos ang tao sa usapan, wala sanang kaguluhan, hardship. But because of the Egyptians' response, napilitan ng Diyos. Mga kapatid. So ayan. Yung ugali ni Pharaoh ay hindi nakukuha sa salita lang. Ayan. Kaya minsan may mga tao talagang nababago pag isang sabi mo lang, mga kapatid. Ayan, nakukuha ka agad. Isang salita mo lang. Pero may mga tao talagang hirap paliwanagan. Ayan, mga kapatid. Okay, si Moses na nga yung nagsasalita. Nagpapakita ng tanda. Lalong pinapatigas nila yung mga puso nila. Kaya, sabi ng Panginoon, hindi na makukuha ito sa Bible study. Brother Gabi, Pastor Gabi pala. Hindi na makukuha sa Bible study ito. Kaya, kailangan ng salot. Okay? So, bakit grabe yung pinagdaanan ni Pablo? Sino ba muna si Pablo, yung background niya? Mga kapatid, sino ba siya kasi dati? Ayan, mga kapatid. So, basahin ko dito. Anong oras na ba? Basahin ko dito yung background niya at yung confession mismo ni Pablo. Kung sino ba siya noon. Ayan. Kaya nga, maganda, magpakabait talaga tayo sa church, sa Panginoon. Magpakabait tayo, mga kapatid. Dahil, pag yung direction ng Panginoon sa atin, lalo na yung salita ng Diyos, mga kapatid, narinig mo, naramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Hindi mo tinanggap, nako. Ayan na, mga kapatid. Pag hindi ka makuha sa pakiusap, nako. Ayaw ng Diyos na mapahiya, mga kapatid. Okay, so ang background ni Paul, dito muna sa Philippians, chapter 3, verse 4 to 6, sabi ni Paul, though I also might have confidence in the flesh, sa aking pagkatao, sa laman na ito, sabi, meron akong talagang paghuhugutan ng lakas ng loob because if anyone else thinks
he may have confidence in the flesh, I more. Sa paglilingkod dito sa church, sabi niya sa Panginoon, kung meron man dito nagmamalaki, na may pagmamalaki niya ang kanyang pagkatao, lalo na ako, sabi ni Pablo, mga kapatid. Yun yung resulta ng kanyang kayabangan, mga kapatid. I'm talking about then, yung background niya noon. Sabi niya, circumcised the 8th day bilang mga Hudyo, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews. Concerning the law, a Pharisee. Patungkol ito sa paglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon. And then in verse 6, tingnan niyo ito, concerning the zeal, sa kanyang pananampalataya, bilang Pariseo, bilang dunong sa batas ng Diyos. Tingnan niyo, ang resulta, concerning the zeal, persecuting the church. This was his confession. Yung background niya noon. Concerning the righteousness which is in the law, blameless. Kaya ganun na lang kung paano niya itrato yung church dahil alam niya, mga kapatid, na mali ang church. May alam siya bilang Pariseo sa Judaism, bilang Hudyo sa mga Hudyo. Sa pinag-aralan, he was trained by the doctor of the law, mga kapatid. Sinasabing si Gamaliel, mga kapatid. Kaya ang background niya, ay may pagmamayabang talaga siya sa pananampalataya nila noon, na yung Judaism naman talaga ay pananampalatayang sinamahan ng Diyos. Okay? Kinasihan niya ng Diyos. Kaya alam nila, hindi mo basta-basta sabihin na hindi totoo yung Diyos niyo noon. Hindi dahil nga alam nila saksi sa mga magulang nila noon sa lumang tipan na sumasa kanila talaga ang Diyos. Kaya nga, sa presentasyon ni Jesucristo, hindi nila tinanggap. Kaya nga, ang tingin nila sa church ay dapat masira, dapat mawasak. Kaya ang trabaho niya, dahil sa kanyang pagsusumikap sa kanyang pananampalataya, karunungan, mga kapatid, patungkol sa batas ng Diyos at pagtuturo, ay ang resulta nun is pag-persecute sa church. Ayan, mga kapatid. Yun yung confession niya. Okay? At recorded in the book of Acts, sa chapter 7, he consented a crime. Yung kamatayan ng isang tao, ulitin ko, mahalaga ang buhay ng tao. Mahalaga lalo ang buhay ng lingkod ng Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, ang buhay ng tao ay mahalaga. Pero ang buhay ng lingkod ng Diyos ay mahalaga lalo. Okay? Hindi ko sinasabi ito dahil pastor ako. Naiisip ko po pag sinasabing mahalaga ang pastor dahil naging membro po tayo. May nagpastor sa atin, may nagturo, may nagbautismo sa atin, mga kapatid. Amen. May ginagawa ang Diyos pag nagpadala siya ng lingkod niya. At may gagawin, mga kapatid. He consented a crime. Ang kamatayan ng tao ay hindi dapat natin konsintihin. Lalong-lalo na ang kamatayan, one of an evangelist, ito si Stephen. Isang marunong, gifted, anointed na evangelist. Yun lang naman yung, mga kapatid. Ang kaso ni Paul doon ay maybe one of the accessories of the crime, mga kapatid, part siya doon . Buhay po ito. At lalong tumapang siya, I believe so, lalong tumapang si Saul, dahil sa kanyang runong sa batas, dahil sa galing niya, blameless, mga kapatid, as a Pharisee, pinersecute niya yung church, napatay niya yung one of the servants, which is Stephen. I believe so, yung confidence level niya lalong umangat. Dahil iisipin niya, sabi niya, kung
talagang si Kristo na pinaglilingkuran nila ito ay Diyos, bakit napatay ko napatay natin si Stephen? So I believe so na lalong lahat ng nagpe-persecute sa church, lalong nag-boost yung kanilang confidence level. Mga kapatid, kaya nga sa chapter 8, mga kapatid, tingnan niyo ginulo na nila yung church sa Jerusalem. Tingnan mo, katakot, grabe naman yung pinagagawa ni Paul kasi, mga kapatid. Ginulo talaga nila, nagtakbuhan lahat ng mga membro. Libo-libo sila doon, mga kapatid. Libo-libo sila. Ang naiwan na lang sa church sa Jerusalem ay 12 alagad. Tingnan ninyo kung gaano ka-gifted. Sana wala tayong gift na ganyan mga kapatid. Mga kapatid, sana wala tayong gift na ganyan, nanggugulo. Nanggugulo ng simbahan, mga kapatid. Okay? Talaga, sabi nga doon, mga kapatid, he bring havoc, mga kapatid. Havoc to the church. Distraction. Pag sinabing havoc, mga kapatid. Pinersecute niya ang church. Sa chapter 9, tinan nyo, lalong tumaangat. Sabi nila siguro, naku, pag totoong church ito ng Diyos, bakit nagsitakbuhan sila? Ba't wala na sila? Lalo na namang lumakas yung loob nila. Kaya dito sa chapter 9, mga kapatid, humingi na siya ng basbas sa kinauukulan na lahat ng masasalubong nilang mananampalataya. Mag-ingat kayo, baka masalubong. Lahat ng masalubong nilang mananampalataya ay huhulihin nilang bihag, itatali, ikukulong, mga kapatid, at merong pagbabanta, threatenings, and slaughter. Yung nangyari na nga napatay na nga nila si Stephen. Di lalo na yung membro, mas madaling patayin. Di ba, mga kapatid? Kung napatay nila yung lingkod ng Panginoon, mas madali napatayin nila yung mga membro. Okay? Kaya, mas madaling patayin yung mga walang ginagawa sa church, mga kapatid. Madaling i-persecute. Ganyan ang background ni Paul, mga kapatid. Na ultimo si Jesus Christ sa chapter 9 ng Acts, alam niya yung pinaggagawa ni Paul. Sabi nga ni Jesus Christ, Saul, Saul, why are you persecuting me? Okay? Sana mag-ingat tayo, Ang ginagawa natin ng masama, hindi yung church. Hindi. Church lang naman ng yan. Guluhin natin yan. Santa Lucia lang naman yan. Guluhin natin yan. Santa Lucia lang naman yan. Santiago lang naman yan. Guluhin natin yan. Santo Domingo lang yan. Guluhin natin yan. No, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin ito. Ang sabi ng Panginoon, you are persecuting me, Paul, not the church. Because remember, the church is the body of Christ. Kaya, may personal pronoun, sabi ng Panginoon, you are persecuting me. Hindi sinasabing, Paul, why are you persecuting my church? Hindi yun ang sinabi, mga kapatid. Why are you persecuting me? Jesus Christ is involved, mga kapatid. Okay, kaya nawa maging bendisyon tayo sa mga gawain ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ng Panginoong Diyos. Ayan. So dahil sa background ni Paul, sa pinaggagawa ni Paul sa church, sa Panginoon, sa mga alagad, kailangan mabago yung ugali niya din. Yun yung dahilan. Dahil minsan, hindi nababago yung ugali natin. Sa napakagandang mga Alam nyo ngayon, sa panahon ngayon, ang daming magagaling magturo. Salamat sa Diyos. Ang daming apostoliko na nagtuturo. Online. Sa YouTube. Nagpo-post ako sa YouTube. Sabi ni Sammy, ba't ka nagpo-post sa YouTube? Para paglaki ni Sabi, mapanood niya ako.
Para paglaki ninyo, yung mga narinig ninyo, ako, pwede nyo pa rin mapanood over again and again, over and over, sabi ko. Lalo na si Sabi. Sabi, ano nga naman, di pa nakakaintindi si Sabi. O sabi ko, pag laki niya, mapapanood niya. Ngayon, ang dami. Please lang mga kapatid, i-absorb natin yung mga gandang pagtuturo. Lalo na pag apostoliko, mga kapatid. Okay. Doon may marami naman tayong mapupulot sa iba, pero pag apostolic, dapat lalo tayong magbigay ng regard, high regard. Mga kapatid. Lalo na pag anointed yung nagtuturo, ginagamit talaga sila ng Diyos. Tanggapin natin, mga kapatid. Dahil pag hindi tayo madaan sa pakiusap, ayan, para mabago ang ugali natin, ayan, hardships in life. Ayan. Alam ng Diyos kung paano niya tayo baguhin. Ayan, mga kapatid, I'm looking into your eyes. Kaya kung nakukuha ka ng Diyos sa salita at pakiusap, mapalad ka. Ma-excuse ka sa salot. Ma-excuse ka sa katakot-takot na hardship, mga kapatid. Kaya turuan natin yung sarili natin. Sabi nga ng Bible, if you will hear His words, harden not your heart. Okay, kaya nga, sinasabi ko na we are blessed today, maraming pagtuturo, pero mas blessed kami noon. Noon kasi, sa panahon namin, wala pa yung mga yan, mga Facebook, mga ano. Lahat ng naririnig naming pagtuturo is anointed preaching behind pulpit. Lahat ng turo sa amin noon, Sunday school, Bible study, preaching ng Sunday. Saan galing yun? Galing yun sa pagsasaliksik at pananalangin ng mga nagtuturo sa amin noon. Mga kapatid, kaya noon wala kaming panahon na debatihin ang pagtuturo ng mga pastor namin dahil sila yung source ng pagtuturo ngayon, baligtad na. Lalo na yung mga nanonood sa mga kung ano-anong mga reliyon. Ngayon, ginagamit na sa amin, binabalik na sa amin, mga kapatid. Okay? Dahil naman yun sa lawak ng mga pagtuturo ngayon sa paligid. Okay? So pag hindi tayo makuha ng Panginoon sa usapan, yun, masakit. Sa Amplified Version, gusto kong basahin yung teksto natin sa 1 Peter chapter 1 verse 7 na makikita natin gustong baguhin ng Diyos yung ugali natin. Isang epektibong paraan. Idaan niya tayo sa hindi komportableng daraanan. Pagkakataon. Napaka-epektibo yan. Pag may anak na kayo, mga kapatid, minsan pag hindi makuha sa pakiusap, ayan, mas mabilis yan. Si Sammy, mga kapatid, hindi ko makalimutan. Namamalo talaga ako. May magandang dulot din naman ng pamamalo. Nung 1-year-old si Sammy, napalo ko siya. Napilitan ako, mga kapatid. Ayan sinasabi ko. Pag pinalo ka ng magulang mo, mahal ka, no? Napilitan ako. Dahil, 1-year-old pastor, pinalo mo, napilitan kasi ako. Please, let me qualify. Napilitan ako, kaya ako sa pinalo. 1-year-old. Iba kasi yung niya. Kumpara sa ibang bata, kilala ko naman siya Pinalo ko siya kasi pilit niyang paglaruan yung outlet. Yeah. Pero alam ninyo, mga kapatid, mula noon, hindi ko makalimutan. Mula nung pinalo ko yung kamay niya sa pag-ahawak niya sa outlet, hanggang ngayon, magpipitong taon na siya, hindi siya umahawak ng outlet. Iba yung mensahe sa salita. Ayan, kaya kapag hindi ka makuha sa salita, mga kapatid, medyo ihanda mo na yung sarili mo. Dahil ang Diyos, ulitin ko, alam niya kung paano niya tayo baguhin. Kaya huwag natin sabihin, pastor, hindi. Hindi, parang wala naman Sabihin ko sa ito, maghintay ka. Maghintay tayo.
Hindi, Pastor, hindi ako dadaan ng Panginoon sa hardship. Mahal ako ng Diyos eh. Kaya kanya nga idadaan eh. Dahil mahal kanya. In the book of Hebrews, sabi niya, He chastens whom He loves. Pag anak ka sa labas, anak ka ng kapitbahay, hindi ka papaluin ng magulang. Ang pinapalo ng magulang, yung mga anak. Then yung other side of God's love. Kasi ang alam natin sa God's love eh, kinukonsente, yung mali, inuunawa. Yun yung alam natin eh, na God's love eh. Let us look the other side of the coin, mga kapatid. Sabi ng Bible din eh, He chastens whom He loves. Sinasaway, pinapalo din ng Panginoon. At pag hindi ka kayang paluin ng magulang mo, matakot ka na, baka hindi ka anak ng magulang mo. Nakakahiya pag pinalo ko. Pero actually, pag pinalo ka, napilitan din lang sila. Yan. Kaya mahalin mo yung nanay, tatay mo kung pinalo ka. Napilitan lang yan kasi nga hindi ka makuha sa salita. No, hindi ka makuha. No, pag narinig mo yan, ngayon wala na eh. Iba na yata ang pinapaswitan ngayon, mga magulang. Mga kapatid. So ayan, ang mabisang paraan ng Diyos para ma-adjust ang ating ugali, tumibay ang ating pananampalataya, mga kapatid, at may hayag sa sarili natin at sa harap ng Diyos na totoo ang ating pananampalataya. Sa Amplified Version, mga kapatid, 1 Peter chapter 1 verse 7, malapit na tayong matapos. So that the genuineness of our faith may be tested. Siyempre, pag hindi totoo, hindi na kailangan subukin yan. Diba? Nakikita niyo naman pag hindi totoo eh. Diba? Hindi mo na kailangan subukin. Pag may nakita ka bang peke, susubukin mo pa ba? Hindi na. Ang sinusubok lang kung totoo talaga. Kaya pag sinusubok tayo, tinitignan lang kung totoo, mga kapatid. Amen? It's not an intention for our destruction, mga kapatid. Okay? Of your faith may be tested because of our genuineness. Your faith which is infinitely more precious than the perishable gold which is tested and purified by fire. Hindi talaga komportable. Mga kapatid, this proving of your faith is intended to redound to your praise and glory and honor when Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One, is revealed. Ulitin ko, pag peke, hindi mo na kailangan subukin niya. Pag peking pananampalataya, hindi mo na kailangan subukin. Nakikita mo na nga eh. Peking gamit, peking sapatos, hindi mo na kailangan subukin, nakita mo na eh. Pero pag pinapahayag niyang totoo siya, pinapakita niyang genuine siya, kailangan makita, mapatunayan, mga kapatid. Okay? Praise God. Sa Proverbs chapter 17, sabi ng taong marunong, verse 3, the fining pot is for silver, and the furnace for gold. So iba pala ang dadaan. Pag silver ka, mayroon kang pagsusubukan. Pag gold ka, mayroon din. Ano? Tayo din bilang mga manampalataya. But the Lord tries the hearts. Okay. Ang natitest, alam na nga natin ngayon, di ba? Pag silver, o hindi. Pero ngayon sa panahon ngayon, madali nang pikiin ngayon, yung mga gamit. Pero masusubok daw. Ang ginto, masusubok din. Diba? Pag nakababad sa mga kalamansi, binubuhusan ng suka, mga kapatid. Pero ang Panginoon, meron siyang nature. The Lord tries the hearts. Noon sa mga previous na pag-aaral natin, sabi niya, I want to prove if they love me. Kaya anong dinaan sila sa wilderness. Gusto ko malaman kung mahal nila ako, sabi ng Panginoon.
Hindi ibig sabihin na pahirapan niya ang tao. Gusto niyang malaman. No? Big deal sa Diyos na mahal natin siya. Okay? Ha? Hindi dahil sa binibigay niya lahat ng gusto natin. Gusto ring makita ng Diyos na mahal natin siya sa paraan na kahit na hindi tayo komportable. Mga kapatid. Ito yung realidad ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ng alagad sa James chapter 1 verse 20, My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Yan, lumago na sila mga kapatid. Ayan, mag-matured na tayo. Mga kapatid. Magpakasaya ka na. Di ba dapat magpakasaya ka pag wala kang problema, madaling magsaya. Pero sabi ng Biblia, sabi ng mga alagad, sabi ng general epistle to all the church, My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Kaya kung may pagsubok ka, magpasalamat ka. Mga kapatid, amen. Be assured and understand that the trial and proving of your faith bring out endurance and steadfastness and patience. May magandang dulot. Ulitin ko ang pagsubok sa mananampalataya ay hindi ikakasira. May magandang dulot, mga kapatid. May dahilan ng Diyos. Kaya ang gandang maging mananampalataya at manatili sa pananampalataya. Mga kapatid, okay? Sa ating pagtatapos, tandaan natin, ang church ay nagbibinipisyo. There is benefit. We profit somehow. We gain on every trial. Tandaan natin yan. Hindi kayang sabihin ng mga premature ito. Excuse me. Pero sa mga matured, kagaya ni James, sabi niya, count it all joy when you fall into diverse trials. Various trials. Dahil mga kapatid, sa pagsusubok, mayroon pa rin magandang naidudulot. Ang ganda talaga sa Panginoon, mga kapatid. Kung okay ang lahat, magandang pakiramdam natin. Kahit pala sa pagsubok, may magandang maidudulot. Sabi nung Romans chapter 8, verse 28, di ba? Mga kapatid, He will work it out for good. Okay. We know that all things work together for good to them that love God. Gusto kong basahin, mga kapatid, sa NLT. Ang ganda. Ayan. Dito na tayo magtatapos. Sa NLT, sabi dito, Romans 8:28. And we know that God causes everything, okay, to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Grabe. God causes everything. Pag sinabing everything, hindi lang yung magagandang bagay at komportable tayo. Kahit hindi komportableng bagay, gagawin ng Panginoon. Sa buhay ni Joseph, nangyari yun. Mga masamang nangyari sa kanya, God turn it out for good. Amen. Ganyan kabuti at kakapangyarihan ng Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya manatili tayong mananampalataya, manatili tayo sa church, manatili tayo maglingkod sa Panginoon, manatili tayo sa relasyon sa Diyos. Stay in God's service, brothers and sisters. God causes everything for our good. Yes, even the hardships of life. At ang gandang magkwento ng istorya pag merong mga ganyan. Kaya nga sabi ni Paul, kung meron man ako may pagmamayabang, sabi niya, it is my infirmities. Dahil pag you will talk about your strength, yan ay offense sa iba. Yan ay kayabangan, mga kapatid, sa iba. At when we talk about hardships in life, trouble, na dinaaran natin sa paglilingkod sa Panginoon, nagiging hamon niya. Okay, nagpapatunay na talagang desidido tayo at seryoso tayo sa ating Panginoon. Finally, mga kapatid, everything will turn out for good sa tulong ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos.
Amen. Ba't pa niya tayo tinubos? Ba't pa niya tayo ililigtas kung sisirain at dudurugin lang tayo ng Panginoon? Hindi, mga kapatid. May plano lang ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Gusto niya tayong maging maayos. Ang buhay, ang pag-uugali, ang paglilingkod natin ay pangat, mga kapatid. Mabigat talaga pagpangat. Pero kailangan nating tanggapin, magtiwala sa Diyos, mga kapatid. At ipakita na hindi peke, kung hindi totoo ang pananampalataya natin, totoo ang paglilingkod natin, totoo ang relasyon natin sa Diyos, totoong Word of God yung tinanggap natin, totoong Hesukristo yung tinanggap natin, totoong Holy Ghost yung tinanggap natin, at totoong Panginoong Diyos ang ating pinaglilingkuran. So dito po nagtatapos ang ating series na The Trial of Our Faith. Mga kapatid, purihin ang Panginoong Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, all glory belongs to our Lord. Amen. Nawa ay makatulong ang mga pag-aaral na ito, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa buhay at bilang mananampalataya. God bless you. Ingatan nawa tayo ng Panginoon. Ingatan din natin ating mga sarili upang patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Manatili tayong maglingkod sa Diyos. Magkita-kita tayo sa mga gawain, mga kapatid. Amen. At nawa mag-mature tayo lalo, mga kapatid. Palago tayo, mga kapatid. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, panandali ang panalangin sa pagtatapos, mga kapatid, sa gabing ito sa ating paghiwa-hiwalay. Dakila ka, O Diyos. Sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming nabasa at naunawaan, Panginoon. Purihin ka, Lord, sambahin ka. Tunay ngang makapangyarihan ka na hindi ka lang kayang gumawa ng magagandang bagay, Panginoong Diyos, sa magandang kaparaanan. Kung hindi, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, kahit sa mga kahirapan, kakulangan, at kahinaan ng iyong mga anak, ay kaya mo pa rin gumawa ng magagandang bagay. O dakila ka, O Diyos, Lord, tulungan mo kaming manatili sa iyo. Kailangan namin ng Diyos na ganyan, Panginoon. Na anuman ang mangyari, kaya mong gawin, Panginoong Diyos, sa ikabubuti namin. Lord, tulungan mo kami, tulungan mong bawat isa na manatili sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, kailangan namin ng kamay mo, Panginoon. Lord God, maliligaw kami ng direksyon kung aming sariling kaparaanan ng aming susundin. Ngunit salamat po. Salamat, Panginoon. May pakita din namin sa iyo ang aming pag-ibig sa pamamagitan ng pagharap namin sa hardships at pagsubok. Hindi dahil sa aming sarili, Panginoon, kundi nagtitiwala kami sa iyo, Lord. We know and we believe there is a love, Lord, that will not let us go, Panginoon. Alam namin na merong nagmamahal sa amin, na ayaw kaming mawala, ayaw kaming mapahamak. Yan ang lakas ng loob namin, dakilang Diyos. Lord, kaya kami nagpapatuloy. At pagpalain mo ang pananampalataya ng iyong mga anak, pagpalain mo ang mga nananatili sa pananampalataya, O Diyos. Tulungan mo sila, Lord, ano man ang pagsubok ng iyong mga anak, ano man pinagdaraanan, tulungan mo sila. Physically, Lord, tulungan mo sila. Heal their bodies, Lord, I pray. Tulungan mo sila, Lord. Hallelujah. Sa kanilang pangangailangan spiritually, Lord. Tulungan mo kami financially, emotionally, intellectually, lahat, Panginoon, materially. Lord, help us, Panginoon Diyos. Lalo na sa mga taong may pinagdaraanan ngayon. Pakita mo po ang kapangyarihan mo, Panginoon, upang malwalhati ka sa kanilang mga buhay. Na kaya mong gawing ikabubuti, Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay. Be glorified, Lord Jesus Christ, sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. May taas ka lagi. Lord God, bindisyonan mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Lord God, dalangin ko po na sumaming lahat ang pabor mo, Panginoon Diyos. Pag-iingat mo sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon Diyos. Lord God, karagdagang pananampalataya. Lord God, sa tuwin ng pagkakatipon namin.
Lord Jesus, salamat po, salamat. Tuloy ka pang magturo sa amin, magkaloob ng lesson para sa iyong mga anak. Pagkalooban mo kami, Lord Jesus Christ, ng pagtuturong nagmumula sa iyo. Be glorified, be magnified, be exalted on high. Ito pong aming dalangin, Panginoong Diyos, sa gabing ito. We claim the victory, Lord. Hallelujah. And be glorified, Lord Jesus. As we pray all these things in your name, in Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. God bless you all, mga kapatid. Sumati ng biyaya at bendisyon ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Glory to God, mga kapatid. Hallelujah. All praise and honor to our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat.